Hi guys. Hello mga ka-day 1. Welcome back sa week 4. Nararamdaman ko na yung effect ng calorie deficit. Nag-adjust ako. After warm-up sets, pinapakiramdaman ko yung lower back ko. At ito na nga. From 92.4 kilograms last week, this week nagtimbang ako 91.6 kilos. Kulang-kulang 1 kilogram yung weight na na-lose ko. Medyo aggressive kasi nga it's more than 0.5 kilos na conservative approach. At the same time, hindi rin naman. So, deload this coming week. Pero when it comes to nutrition, same pa rin. Same pa rin yung hype. Hindi ako maglo-lose ng weight kasi nga since deload siya, meaning lower yung mga weights na bubuhatin ko para makapagpahinga yung katawan ko, yung mga muscles ko. Ito yung isang interesting na nangyari this week. Kasi yun nga, since na-realize ko na nararamdaman ko na yung effect ng calorie deficit is tinignan ko ano ba yung pwede kong improve when it comes to recovery. And naisip ko, baka kailangan i-improve ko yung sleep ko. And yun ang ginawa ko. So, kasi, before ko simulan tong weight loss journey ko na to, kumbaga parang dinadial ko kasi yung nutrition. Nababawasan ko yung calorie deficit. So, mababa yung calorie intake. Kailangan ko naman i-improve yung sleep. Unlike prior to this, mataas yung calorie intake ko, mababa yung sleep, parang nagbabalanse lang silang dalawa, yung performance ko sa gym. So yun. So, bumaba yung food when it comes to relative to demand. Kailangan kong i-improve naman yung sleep aspect or yung recovery aspect ko. So, ideally, 7-8 hours. Yun yung gaano katagal yung deep sleep, gaano katagal kang nasa light sleep, ilang beses ka gumising sa isang gabi. So, nakakatawa rin. Kahit, kumaga, magka-idea ka lang. So, marami kang pwedeng i-improve. Pwede mong improve yung deep sleep duration, yung light sleep duration. Kumaga, hindi lang, pero din yung ginawa kong approach. Pinakaramdaman ko rin during warm-ups. Tapos, nung last warm-up ko, actually mabigat na siya during warm-up. Doon ko na na-realize na okay, eto na. So, nag-aano na sa akin. Kumbaga, nagma-manifest na ito na yung manifestation ng calorie deficit. Kasi nga, syempre, kumbaga mas mataas yung requirement. And yun din naman ang purpose nitong journey ko na to is to go down in weight. Pero with the consideration na dapat mapipreserve ko yung strength. Yes, maglo-lose ka ng weight, pero supposedly that weight should be coming from fat. Kasi isang indication yun kung nasimulan ko na to when it comes to training, for now, hindi ko muna priority yung mag-improve yung performance ko sa gym. Recovery, yun. So, yun na nga. Importante, maka-recover para ma-maintain ko yung performance sa gym. And to do that, kailangan mag-improve yung sleep ko. So, ang goal, ideally, 7 to 8. Pero, right now, nasa 6.2, 6.3, 7 siguro kaya. Yun slowly but surely makakating yung sleep target na yun. So, day 28, no? So, haba pa to. Long game to. So, yun na lang muna for now. Okay? Till next time, kita-kits mga kalukuan.